Boss, nasa na raw parisan mo, sabi ni Diwata. Eh, lubog na si Diwata eh. Bakit pa ako magtatayo? O, di ba? Di nga. Baka naman hindi ka updated ngayon kay Diwata o sa Diwata Paris Overload dahil busy ka dyan sa pambubudol sa TikTok. I-update ko kayo dyan sa mga naniniwala pa rin dyan kay Boy Singhot. I-update ko kayo kung ano yung nakakagulat na nangyayari ngayon sa Diwata Paris Overload. Ayan. Tinanong mo pa kung bakit ka magtatayo ng libreng parisan. Bakit hindi mo tanungin sa sarili mo kung talagang kaya mong magtayo ng libreng parisan na yan yung pinangako mo at umasa yung mga tanga-tangang mga supporters, pati sila ay nabudol mo na. Wala pala. Ay hindi mo naman talaga kaya. Umpisa pa lang, nagsalita na kami dyan kasi alam namin na hindi mo talaga kaya. Kaya maghahanap ka talaga ng dahilan para hindi matuloy yung sinasabi mo. O eto, update tayo kay Diwata ha. Ito, post po ng ICT-PH kung saan ito po yung nag-aasikaso ngayon sa mga bagong branch ni Diwata. Wait lang sa opening ng San Fernando ang Diwata Paris Pro Max. Aba, may pa Pro Max. Paano ba naman yan, ICT-PH? Na mayroong 1,600 square meter. Tapos 24 hours pa yan. Sa commercial road pa mag-o-open. Bahala ka na sa mga kababayan mo. Pag-iyak. Ano na? ICT-PH. Mukhang masyado nyong ginalingan. Pinasikat nyo masyado si Diwata. Sikat na nga, pinasikat nyo pa. Baka naman may magawa kayo dyan kay Boy Singhot. Itong si Francis Leo Marcos at ang totoong pangalan niya, Norman Mangusin man yan. May Marcos pang nalalaman yan. Baka may magawa kayo at maitulong kayo dito. Dahil siya po yung lubog na. Sabi niya, lubog na daw yung parisan ni Diwata. Pero sa totoo, siya na yung lubog niya. Yung source of income niya, lubog na sa YouTube. Wala na. Lubog na. Sa Facebook, lubog na. Yun lang naman yung source of income niya. Wala namang negosyo yan. Ikukumpara pa niya yung sarili niya kay Diwata. Ngayon, nasa TikTok naman. Usapang TikTok. Alam natin maraming hindi nakakilala tungkol sa kanya dyan. Nung unang mga araw na nag-host siya dyan kasi tutulong daw at nagpapaakyat siya ng maraming co-host, bakit mukhang lumipas lang ng ilang araw? Mukhang nakatulala na yung mga co-host mo. May isa dyan na unang araw talagang balakpak, ngiti, proud na proud. Ba't tulala na? Boy Singhot, anong ginawa mo sa co-host mo? Balita ko, yung pagmamayabang mong pagtulong, marami nang nagreklamo ha. Merong isang beses dyan, akala ikaw yung tutulong, pero yung co-host pala, inasa mo pala sa kanila yung pagbigay ng tulong. Sino ba namang hindi mapapa-oo? Akala nila, Marcos ka. Sana all. Sa bagay, hindi pa masyadong kilala ka dyan sa TikTok, marami pa rin naniniwala, marami pa rin nauuto, pero hindi magtatagal yan. Kasi yung mga ganyang gawain, habang tumatagal, pawala ng pawala yan. Habang tumatagal, unti-unting magsipag-alisan yan yung naniniwala sa'yo. Tandaan mo, may isang co-host dyan na mukhang hindi na yata niya nagustuhan yung diskarte mo. Mukhang nahalata na niya yata yung tactics mo sa panluloko. Sana all. Abangan natin yan. Pero sa mga alam natin, ako, nagwagwapuhan ako dyan kay Boy Singhot. Ako naman talaga yan. Kaya inaabangan ko po yan minsan sa live niya sa TikTok. Sa TikTok na lang po yan natin napapanood. Inaabangan ko rin dyan kung ano yung mga nangyayari. Pero pag wala akong ginagawa kasi pinipindot ko yung report. O pag idol nyo ba? Pindutin nyo na. Report.